Isang magandang gabi po ang aming pong ibinabati sa inyo ng programang Back to the Scriptures. Tayo po ay nalulugod at tayo po ay lubusang nagagalak sapagkat tayo muli ay live. At sa pagkakataong ito ay talagang dalawa lang po tayo, Sister Sheila, no? Wala po kasi si Brother Robert. At si Brother Robert po ay medyo busy at meron siyang ginagawa. Kaya po kami muna ni Sister Sheila ang inyong pong makakasama sa loob ng isang oras sa isa na namang napakagandang paksa na atin pong pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po, antabay lang po kayo kapag ito pong ating pag-uusapan ay actually part 2 ng atin pong naging paksa nung nakaraan. Yung may kinalaman po sa Lunar Sabbath. No, as per request ng ating pong mga kapatiran dyan sa Church ng Olongapo. At ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon sapagkat tayo ay iningatan niya na ligtas na makapagbiyahe. Galing tayo sa Mindoro Occidental. Mayroon po tayong 2 weeks na crusade dyan. At tayo po ay nagagalak sapagkat ito po ay naging successful. Meron po tayong naging baptism na umabot ng 21 souls at meron pang habol. Oo. Atin pong simulan ang ating programa sa pamamagitan ng ating pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sapagkat muli po kami maglilingkod ang Back to the Scriptures na inyo pong ginagamit sa inyong papawid upang ang katotohanan ng inyong salita ay maipaabot sa lahat ng tao sa buong mundo at maunawaan nila ang inyong kalooban. Nawagabayan niyo po ang aming paksanging gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Tama-tama naman, tinawagan tayo ng ating pastor na si Pastor Ricky Falculan, taga Olongapo Church, na sabi niya napakinggan niya yung ating part 1 no, ng ating Lunar Sabbath topic. At sabi niya, medyo nabitin pa sila. Sabi ko nga, oo, nakakabitin. Kasi 1 oras kulang talaga para talakayin itong Lunar Sabbath. In fact, kulang pa nga ito kung gagawin natin part 2. Pero sabi ko nga, as per your request, ay atin pong gagawing part 2 itong ating pagtalakay ngayon. Sapagkat nakakalungkot isipin, Sister Sheila, na marami po tayong mga napapakinggan at nababalitaan na mga naliligaw, no? Mula sa tamang paraan sana ng pangingili ng araw ng Sabbath, which is weekly na pumapatak every Saturday, no, sa ating modern times, ay naliligaw nitong deception na ito. At kaya para sa papakinabang ng marami ho tayong nakikinig ngayon sa gabing ito. Mamaya na po namin kayo babatiin. Oo, yung pagbati na yan ay talagang siguro naman ilista mo na dyan, Sister Shiri, at yung mga babatiin, i-prepare mo na. At nagpapasalamat tayo nung aking pagdating ay talagang marami pong nag-aabang sa ating pong Back to the Scriptures. Okay? So, bilang pagpapasimula, bilang part 2 ng ating pong Lunar Sabbath Deception, no? Atin pong tatalakayin ng ilan sa mga mahalagang punto na ibinabangon ng theory na ito ng Lunar Sabbath. Actually, itong ating gagawin ngayon na part 2 ay pagsagot doon sa challenge na nagpapakilala na sila ay Sabbath Keeper at mas kilala sila sa YouTube na kung tawagin ng kanilang ministry ay World's Last Chance. No? At ito'y tinignan ko sa YouTube. Sila po yung pinaka well-known at pinakamalaking samahan na nagpo-promote ng tinatawag nating Lunar Sabbath, no? Ngayon sa web, sa internet. Dahil napakaganda ng kanilang promotion. Kung talagang kayo ay hindi nyo kabisado itong paksang ito, baka kayo ay madaling madala at madaling maligaw. Kaya po atin pong papag-usapan at atin pong sasagutin yung kanilang mga argumento na kanilang present doon sa kanilang portion na World's Last Chance Lunar Sabbatarians o yung tinatawag nilang World's Last Chance Challenge. Ito na yung challenge nila sa mga 7th-day Sabbath Keeper na fix every Saturday, no, sa ating kalendaryo. Kasi nga hindi sila naniniwala na ang Sabbath ay fixed na weekly 7th day na pumapatak ng Sabado o Saturday. Sabi nila, ang Sabbath daw na weekly ayon sa lunisolar calendar, no, Hebrew lunisolar calendar, ay hindi daw pumapatak palagi ng Sabado. Kundi bagkus ito ay fixed na pumapatak tuwing ika-8, ika-15, ika-22 at ika-29 na araw ng buwan, no? Sapagkat nagsisimula sila ng pagbilang hindi sa first day of the month, which is para sa kanila ay new moon yun. So hindi doon nagsisimula ang pag-count.
ang pag-count para ma-determine yung 7th day Sabbath, doon pa sa ikalawa, yung susunod na araw after new moon. Kaya papatak na 8. Yung sa first week, ang Sabbath, 8. So, ang pangalawa ay 15, tapos 22, tapos 29. Yan, based daw ito sa movement ng moon. Kaya sinasabi rin ng World's Last Chance, no, ng mga lunar Sabbatarians, na ang atin daw kalendaryo ay pagano at hindi na daw ito dapat pagkatiwalaan sapagkat ito daw ay deceiving, no? At since itong kalendaryo na ating ginagamit ay paganism, ay naligaw daw yung tamang paraan ng pangingili ng Sabat. Kaya hindi sila gumagamit ng modern calendar natin, which is Gregorian calendar, Sister Sheila. Kaya ngayon, tatalakay natin ng konti itong bagay nito na kanilang sinasabi. Kasalanan kaya na mali kaya tayo sa ating paggamit ng kalendaryo? Ano? Madalas tinatanong ng mga lunar Sabbatarian, ako sa Facebook, marami akong na-encounter na mga tanong diyan pagka nagpo-post ako ng ating yung ating advertisement, no, yung magiging topic, ay yung tanong na ano ba ang kalendaryo ang ating ginagamit? O kaya tama ba yung kalendaryo na ginagamit natin? Biblical ba? Ganyan. Oo, kasi nga itong mga lunar Sabbatarian, hindi sila gumagamit ng Gregorian calendar na ginagamit natin ngayon. Ang ginagamit daw nila is yung kalendaryo ni Yahweh, kung tawagin na, kalendaryo ng Diyos. So, biblical kaya yung ganong pananaw? Tignan po natin sa banal na kasulatan, mga kaibigan. No? Wala naman ho kasi tayong ibang batayan, kundi Biblia lang, Sister Sheila. No? Kaya, mali ba na gumamit ang isang alagad ng Diyos o ang isang Kristiyano ng kalendaryo na yung reckoning of time, no, or days na ang ginagamit ay from pagans at hindi yung kalendaryo daw ni Yahweh? Well, kung titignan ho natin mga kaibigan, kung inyo pong dalang inyong Biblia ngayon, in fact, yun din po sa kalendaryo ng mga Hudyo, hindi ho lahat ng pangalan sa kalendaryo ng Hudyo Jewish origin . Kagaya halimbawa yung name na Nisan, yung first month sa kalendaryo ng Hudyo, actually, ito'y tinatawag na Abib. Sabi sa Deuteronomy 16:1, ang buwan ng Abib, yun yung first month nila, tinatawag nilang Abib. Pero pagdating sa Esther 3:7, ang ginamit ay hindi Abib, kundi buwan ng Nisan. No? Galing po sa salitang Babylonian na Nisanu, no? Babylonian origin. In fact, yung Abib, no? Yung pangalan na Abib, hindi rin actually Jewish origin yan. It's a Canaanite origin. Sa Kanaan, yung sa lupang pangako nila nakuha yan. So, wala akong masama per se. Nagagamit ho tayo ng kalendaryo mula sa pagano. As long as tama at nagsiserve siya ng kanyang purpose. Lalo na pagdating sa pagsamba sa Israel. Sapagkat yan nga po yung nakita natin halimbawa. Dahil alam po natin, ang bayan ng Diyos, ang kagaya ng Israel, sila po talaga ay apektado ho sila dahil kung sino-sinong mga bansa ang sumakop sa kanila. Hindi po ba? Mga Assyrians, Babylonians, Medo-Persians. So, ma-adapt talaga nila yung kultura bukod sa ugali, bukod sa mga kultura nila, kundi pati yung sistema ng kanilang calculation. Ang mga alagad ni Kristo at mga apostol, gumagamit sila ng tinatawag nating pagan reckoning. For example, kung atin pong babasahin itong 2 talata, yung sa account nung pagkapako ni Kristo sa krus. Naalala mo ba, Sister Sheila, yung may debate ako sa Luneta, no? Sa Lapu-Lapu Shrine, yung Muslim, sabi niya, contradiction daw yung account ng crucifixion ni Jesus. Kaya hindi dapat paniwalaan dahil magkakontra daw yung araw kung kailan siya yung oras. Kung kailan siya pinako sa krus. Sabi daw sa Marcos 15:25 ay sinabi at sa ikatlong oras siya'y ipinako sa krus. Okay? Ikatlong oras. Tapos pagdating naman daw sa Juan, sa John 19:14-16, ang sabi nooy araw ng paghanda ng Paskwa at nooy mag-iika-anim na oras at sinabi niya sa Hudyo, narito ang inyong hari. So hindi pa pala siya naipako sa krus nung ika-anim na oras ayon kay Juan. Samantalang kay Marcos, ikatlong oras na ipako na. Parang late ata si Juan ng 3 oras sa kanyang ulat. Pero sabi ko nga ay sapagkat sa Biblia, kagaya po nitong ating binasa, ay gumagamit po ang mga alagad ng 2 time reckoning. No? Kagaya po nung ating pinag-uusapan, ginagamit nila doon ay reckoning ng Roman reckoning of time tsaka yung Jewish reckoning, Sister Sheila. Oo. Kasi yung nung time na yon, siyempre ang Roman Empire ang namumuno, no?
bilang world empire, at yung mga Jew, bagaman meron silang sariling batas, under sila ng pa rin, ng kapangyarihan ng Roma. So meron dalawang sistema ng oras na ginagamit. Siguro dapat nating ipaliwanag and sabihin yung difference ng dalawang reckoning. O siguro mas maganda nga. Yung halimbawa dito sa Marcos, hindi contradiction to kasi nung sabihin ni Marcos na ikatlong oras ay naipako si Kristo sa krus, ang ginamit ni Marcos dito yung tinatawag nating Jewish method of calculating time. Na ang Jewish method kasi, Sister Sheila, nagsisimula magbilang yung oras nila pagka umaga ng alas 6 ng umaga. Okay. So pagka nag-start ka ng alas 6, sa atin kasi alas 6 para sa kanila, yung alas 6 hanggang alas 7, unang oras yun. Okay? Tapos 7 to 8, pangalawa. 8 to 9, pangatlo. Ayan. Yun ang reckoning sa Jewish Hindi siya kagaya natin na alas 6, alas 7, wala nun. Sila, ang binabanggit talaga nila yung oras. Ikaunang oras, ikalawang oras, ikatlong oras. Kaya nung sabihin ni Marcos sa ikatlong oras na ipako si Kristo, sa ating modern na equivalent ito ay alas 9 ng umaga. 9 a.m. So if si Jesus Christ, 9 a.m. pinako sa krus. Yan ang Jewish method of calculating time. Siguro yung mga lunar Sabbatarian, hindi sila tutol dyan. Kasi Jewish method, biblical. Pero dito sa Juan, ang ginamit niya dito ay Roman method of calculation. Roman, Pagan Rome, na nung sabihin ni Juan na oras pa lang pala ng paghanda, hindi pa na ipapako sa krus si Kristo, mag-iika-anim na oras, yun naman ay iba naman ang starting point. Ang starting point ng ika-anim na oras niya is 12 midnight. Okay. So 12 midnight ay papatak sa ating panahon na alas 6 ng umaga. So therefore, yung pagdilitis ni Kristo ay alas 6 ng umaga. And then, after 3 hours, dun pa lang siya na ipako sa krus, alas 9. Okay. So, liwanagin lang natin, yung sa Jewish reckoning, ang point of reference nila is 6 a.m. Yes. While sa Roman reckoning naman, 12 midnight ang kanilang 12 midnight. Ang point of reference. Ang point natin dito, si Juan, na isang alagad ng Panginoon na talagang masugid na malapit sa puso ni Kristo, ginamit niya Roman method ng time. Ngayon, kung ito ay mali, kasalanan pala na gumamit ng pagan method ng calculation, nagkasala si Juan. So, mali pala si Juan. At tingin ko, hindi naman papayag itong mga lunar Sabbatarians na gano'n. Kaya wala ako nakikitang masama doon sa panahon natin, Sister Sheila. Ngayon, ginagamit natin, mag-almusal tayo ng alas 8, ng umaga, mag-lunch tayo ng alas 12, gano'n, for convenience ba? Hindi na natin tinatanong, ano yung oras mo? Pagan ba yan? Baka hindi biblical yan. Ewan ko lang sa mga lunar Sabbatarian kung gano'n sila, Pero, kung talagang strict tayo, hindi natin gusto lang natin biblical time. Hindi mo sasabing alas 8 ng umaga ang breakfast. Dapat kung ikaw ay Jewish reckoning, second hour ang break time. At the second hour. Tapos yung lunch natin ay alas 12, gagawin mong 6th hour. At pagkatapos ay yung gabi, iba naman. Kaya ibig sabihin nito, ginagamit natin yung Roman calendar sa panahon natin in terms of convenience. Kaya there is nothing wrong with using it. Kaya nga po yung sinasabi ng mga lunar Sabbatarian na tayo day nagkakasala pag ginagamit natin. Wala ko talagang batayin sa Biblia dahil unang-unang magkakasala yung mga alagad ng Panginoon. Kailan ba nagsimula itong lunar Sabbath na ito? Kasi kung ang pakikinggan natin yung mga tagapagtanggol ng lunar Sabbath, parang lumalabas na ito'y nag-originate sa Bible. Sa matagal na panahon at bigla itong kinalimutan, nawala, tapos muling bumalik. Actually, nung ito itingnan ko dito sa wikipedia.org, ito palang lunar Sabbath ay isang hindi ito nagsimula noon panahon, kundi ito'y bago lang. Noong 1993 lang. Bago-bago lang. Bago-bago lang. Sabi nga rito, Jonathan David Brown was the first known Sabbath keeper to begin the practice of counting the Sabbath from new moon day rather than using the modern 7-day week. He published the book Keeping Yahweh's Appointments in 1998, which explained the practice. The lunar Sabbath movement has grown among the Messianic Judaism, Armstrong Worldwide Church of God, Seventh-day Adventist, and Christian Identity movement. So, ito pala yung mga 1990s lang nagsimula At ang unang-una nga na Sabbath keeper, itong si Jonathan David Brown. Siguro, I believe, isa siyang musician. Actually, musical arranger siya. Nag-concentrate na nga lang siya sa recording ng mga religious song. Pero hindi siya preacher. I believe, siguro siya. Yung sa apelido pa lang niya at pangalan, siya siyang Hudyo, pero hindi siya talaga theologian. So, para sabihin natin na biblical yung lunar Sabbath,
hindi naman pala biblical kasi ito pala ay sinimulan nitong si Jonathan David Brown sa kanyang pag-aaral ng sarili niyang ng Biblia na hindi naman siya talaga theologian. Kaya duda ako sa authority nitong Lunar Sabbath. Di talaga biblical. Ipapakita natin yan isa-isa, Sister Sheila, na hindi nga talaga biblical at maraming loopholes at mali ito. Bagay, nung part 1 natin, pinakita na natin yung ilan sa mga examples, no? Na talagang ang Lunar Sabbatarians ay marami pong mali, maraming loopholes pagka sinunod nyo. Ito'y i-review natin ng konti maya-maya, pero meron tayong mga ilang bagay na gustong sagutin dito. In fact, meron silang ginagamit na ito yung kinagunat ko, yung Universal Jewish Encyclopedia na pinublish noong 1943. Ito yung ginagamit nila sa kanilang video para daw patunayan na itong kalendaryo na ginagamit natin ngayon, yung sistema na weekly Sabbath na pumapatak every Sabado, Saturday, ito daw ay mas modern, recent origin lang daw. At hindi ito nagmula sa Bible. Sabi rito siguro maganda, Sister Sheila, pakibasa mo itong Universal Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 482. Ayan. Yes. Week in Hebrew, Shavua, the idea of the week as a subdivision of the month seems to have arisen in Babylonia, where each lunar month was divided into 4 parts, corresponding to the 4 phases of the moon. The first week of each month began with the new moon, so that as the lunar month was 1 or 2 days more than 4 periods of the 7 days, these additional days were not reckoned at all. Every 7th day, Sabbathum, was regarded as an unlucky day. This method of reckoning time spread westward through Syria and Palestine, and was adopted by the Israelites probably after they were settled in Palestine, with the development of the importance of the Sabbath as a day of consecration and emphasis laid upon the significant number 7. The week became more and more discovered from its lunar connection, so that by the time of the Second Temple, it was merely a period of 7 days and no longer dependent on the new moon. From Judaism, the week passed over to Christianity, and through the influence of the latter was generally adopted throughout the Roman Empire. Kiniklaim din dito sa Universal Jewish Encyclopedia na every 7th day, kung tawagin Sabbatom, was regarded as unlucky day. At yun daw ay inadapt ng mga Israelites, no? Kaya daw yung later on, nung inadapt ito ng mga Israelites, since ang emphasis is on the 7th day, the week became more and more divorced from its lunar connection. So that by the time ng Second Temple, nung time na ni Hero the Great, time ni Jesus Christ, yung period ng 7 days ay hindi na daw connected at hindi na nakadepende sa new moon. Yun yung time na inabot ni Jesus Christ at ng mga apostol. Kaya daw Sabado at Saturday ang Sabat. Pero hindi daw ganon ang talagang original. Lagi daw ito nakakonect sa new moon. Unang-una, kung atin pong, nung ito i-research ko, nakita ko na ito hindi reliable, no? Itong Universal Jewish Encyclopedia ay edited niyang isang Hudyo na si Isaac Landman. At kasama niya sumunod si Simon Cohen. Pamang mga Hudyo to, Director of Research. May mga ilang bagay dito na questionable. Unang-una, yun pong term na Sabbatum. Meron silang binanggit dito na every 7th day or Sabbatum was regarded as unlucky day. Actually, pagka tinignan natin sa mga scholarly sources, Sister Sheila, yung word na Shabbatum ay hindi tumutukoy sa 7th day Sabbath. Okay. Oo. Iba yung Sabbatum. Iba yung Sabbatum, iba yung Shabbat. Yung Sabbatum sa mga Babylonian, hindi ito palaging pumapatak ng 7th day. In fact, pagka tinignan natin sa yung mga standard sources, itong Sabbatum hindi 7th day, kundi ito'y laging pumapatak fixed 19th day of the month. So hindi siya weekly. Hindi pumapatak siya na fixed every 19th na calendar day ng month. Tsaka isa pa, yung sinabi rito na inadapt ng mga Israelites yung 7th day cycle ay hindi ho talaga, taliwas talaga sa Bible yan. Dahil unang-una, yung mga Israelites, inadapt nila yung weekday Sabbath, hindi sa Babylonian pagan, kundi galing ito sa mismo sa creation account sa Genesis. Correct. No? Kaya, actually, itong pananaw na ito na galing at inadapt ng mga Israelites itong Babylonian system ng calendar, ay yan po ang pananaw ng mga liberal theologians, yung mga hindi naniniwala sa Bible, hindi naniniwala sa supernaturals, hindi naniniwala sa miracles. They believe na ang religion ng Israel nag-evolve sila from polytheism, maraming Diyos na sinasamba hanggang later on daw ay naging monotheistic ang Israel.
at natuto sila mula sa ilang mga pagan nations. So, hindi ho biblical at hindi na ho tinatanggap ng mga scholars ngayon yan, lalo na sa mga conservative side. In fact, meron ako rito na i-quote na mas reliable. Hindi na nga ginagamit masyado itong Universal Jewish Encyclopedia, Sister Sheila. Meron dito na the Jewish Encyclopedia, no? Ito yung Jewish Encyclopedia, ito yung standard talaga na hanggang ngayon ay makikita po natin sa panahon na under the term chronology. No? Sinasabi doon na ganito, it has been claimed that this arrangement is of more modern invention, but indications of its existence are found in the earlier text. The Mosaic accounts of creations of course ignore the assignment of the weekdays to diverse stars, but independently of all astral influence. The seventh day was instituted as a sacred day, quite distinct in character from the seventh day of the lunar synodic month, which was regarded as a holiday by the Chaldeans. Ito mas reliable, Jewish Encyclopedia. Kahit ngayon makikita nyo sa mga library, no? Na sinasabi rito na yung Mosaic account of creation is independent, no? Hindi siya dependent sa astral influence ng moon, movement ng sun, no? Tulad na kiniklaim ng mga lunar Sabbath. Kaya diyan pa lang makikita natin sa kanilang sources na hindi reliable yung kanilang stand pagdating sa bagay na yan. In fact, ang totoo nga niyan, Sister Sheila, like nung nabanggit nitong encyclopedia, ang Genesis chapter 2 hanggang 2 and 3, doon sinasabi na after ng Diyos na likhain ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw, nagpahinga siya nung ika-7 araw. Genesis time pa yun, no? Wala pang mga Jews that time. At nung sa Exodus 16, doon pinasimulan na i-introduce ng Panginoon sa mga Israelita yung kahalagahan ng Sabbath nung sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mana. Diba? 6 days umuulan ng mana, tapos during the Friday, yung ika-6 day, doble. Dahil ika-7 araw ay hindi uulan ng mana. At kung mababasahin niyo po ang Exodus 16, yung kung saan first in-introduce sa kanila kung yung kahalagahan ng Sabbath, bagaman hindi talaga doon nagsimula ang Sabbath. Nakalimutan nila ito sa loob ng 430 years nilang alipin sa Egypt, no? Ay, doon makikita nyo, wala namang binabanggit doon na ang basis ay new moon eh. Correct. Oo. Kaya, yung sinasabi nila na yon ay mali, no? Na ito daw ay nakadepende sa moon. Alright? So, dito ngayon tayo sa sinasabi nila na nung every 15th day, kung natatanda mo, Sister Sheila, during the first part, ay ang paniwala ng mga lunar Sabbatarian, pagka nakabasa ka ng 15th day, lalo na sa Old Testament, ina-assume nila talaga, bagaman wala silang ebidensyang explicit na pinapakita, na ito'y Sabbath. Pero hindi pwede na yung 15th day ay Sabbath, Sister Sheila. Kasi, kung babasahin natin yung Exodus chapter 12, verse 33, hanggang 36. Pakibasa mo nga, Sister Sheila. Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang tagabayan at madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat sa kanilang sinabi, kaming lahat ay mamamatay. Kaya't dinala ng taong bayan ang kanilang minasang harina bago ito nilagyan ng pampaalsa, na nakabalot ang kanilang mga pangmasa sa kanilang damit at ipinasan sa kanilang mga balikat. Ginawa ng mga anak ng Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. Sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak, mga alahas na ginto at mga damit. Binigyan ng Panginoon ng bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang unang hingi nila, kaya't kanilang sinamahan ang mga Ehipsyo. Ngayon, dito, nung umalis yung mga Israelites, ay talagang napakasaya nila, no? Siyempre, nakalaya sila. Yung kanilang minamasang tinapay, halos di nga nila na tapos lahat. Natapos, oo. Dinala nila, kinarga nila. So, may mga burden sila dyan, ano? Tapos, meron pa silang sinamsam, yung mga alahas na pilak, ginto, na mga damit sa Egyptians. Kasi natakot yung mga Egyptians, layas na kayo kasi mauubos kami, no? Nung matapos na makumpleto yung 10 plagues. So, sabi nga ng verse 36, kanilang sinamsam ang mga ari-arian ng mga Ehipto. So, yung pagtakas nila na yun after ng Passover, ay 15 araw yun ng unang buwan. Kasi ang Passover, 14th. So, nung sila pinaalis sila, sila, 15th. Magka-15th. Oo. Bakibasa mo yung Numbers 33.
2 hanggang 3 sa bilang. Isinulat ni Moises kung saan sila nagsimula. Yan. Yugto-yugto, alinsunod sa utos ng Panginoon. At ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga lugar ng pinagsimulan. Yun. Sila'y naglakbay mula sa Rameses ng 15 araw ng unang buwan, kinabukasan pagkatapos ng Paskuwa, ang buong tapang na umalis ang mga anak ng Israel sa paningin ng lahat ng mga Ehipsyo. Yan, in-explain dyan kung ano yung petsa kailan sila umalis. No? Umalis sila pagkatapos ng Pasko, yun yung 15 araw ng buwan. Ngayon, sabi ng mga lunar sa Batarians, ang ika-15 automatically ina-assume nila Sabbath yan. Pero dito sa report na ito na ating binasa, hindi pwedeng Sabbath yan kasi unang-una, mayroon silang mga kargahin, ano? Bawal yun sa kanila, no? At ito'y makakahadlang sa kabanalan ng Sabat. At isa pa, yung paglalakbay na napakalayo, pagtakas, hindi ko inaalaw sa araw ng Sabat yan. Kaya magkakadilema dyan yung mga lunar Sabbatarian, paano magiging Sabat yan? Napakarami nilang carry ng mga burdens. At naglakbay sila napakalayo, araw ng Sabat. Araw ng kapahingahan yan, Sister Sheila. Di ba? Kaya hindi maaari yung kanilang sinasabi na ika-15. Okay. So ngayon, gusto ko na atin namang dito tayo dumako ngayon dito sa ilang mga pointers na ito yung challenge ng World's Last Chance, no, ng mga lunar Sabbatarian. Nakakalungkot nga kasi alam mo, Sister Sheila, nung tayo nag-radio pa doon sa kabila, itong World's Last Chance, gustong-gusto ko yung presentation nila, lalo na yung sa Mark of the Beast, yung mga prophecy, ang ganda, no? Yung Spirit of Prophecy, ang ganda ng presentation. Kaya lang later on, nakita ko na tumalikod sila sa pananampalataya. Naging ano sila, ganito, lunar Sabbatarian. Naging sacred name believers at ilan sa mga writings ni Ellen White hindi na nila tinatanggap. Kaya yung mga Adventist po na nakikinig ngayon ay ito pong World's Last Chance, hindi po mga totoong Seventh-day Adventist po ito. No? Sila po yung mga apostate, sila po yung mga offshoots, lumabas na po sa atin ito. Okay? Kasi nakita ko minsan isang kapatid natin sa church, meron siyang suot na t-shirt, World's Last Chance, galing doon. So, para palang pinopromote mo yung yung apostasy nila. Anyway, ito yung challenge nila sa atin. Meron tayong gabanggitin dito na at least mga 5 hanggang 6 na challenge, no? Yung challenge nila na talagang nagpapatunay daw na ika-15th, 8, 15, 22, 22nd at 29th, yung Sabbath, isa-isahin natin ito. For example, yung tinatawag na pag-alis ng mana. Okay? Sige, pakibasa natin to. Sabi nila, ito daw pagtigil ng mana ay nagpapatunay daw na nung sila ay tumigil at sila ay tumigil doon sa Kanaan, ay tama-tama naman daw na ito ay ika-15. Kaya daw Sabat ito at wala tinanggap na mana. Tingnan nga natin ang sinasabi sa Joshua chapter 5 verse 10 to 12, Sister Sheila. Habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan ng kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa, ng araw ding iyon, kanilang kinain ang mga bunga ng lupain, ang mga tinapay na walang pampaalsa at ang sinangag na trigo. At ang mana ay huminto kinabukasan. Pagkatapos na sila'y magkakain ng bunga ng lupain at hindi na nagkaroon ng mga mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. Ayun. Okay. So, sa kanila, ang tumigil, parang lumalabas dito sa binasa mo, yung mana nag-stop noong 15. Yun ang lumalabas sa kanila. Kasi ang 15th nga Sabat. Kasi alam din nila na pagka Sabat ay walang umuulan na mana galing sa langit. Nagpapahinga. Pero batay dito sa binasa mong talata, Sister Sheila, ay may binabanggit dito 3 days, no? Una yung Paskwa, which is the 14th day. Tapos yung sa verse 11, kinabukasan. 15. So 15th yun, ano? And then, ang sabi rito sa verse 12, ay yung mana ay huminto kinabukasan. Hindi nung 15th huminto, kundi kinabukasan. Kinabukasan ng 15th. 16th, 16th na yon. Kinabukasan, after ng 15th, di ba? So, 14th, 15th, 16th, sabi nila ang Sabat ay hindi umuulan pagdating ng 15th. Tama din naman talaga, hindi nagpapaulan ng Diyos ng mana during the 15th.
Kaso, dito sa binasa mong talata, Sister Sheila, napakaliwanag na yung paghinto, hindi sa 15th nangyari ng Sabat, kundi 16th huminto. Okay, nakuha nyo? Ika-16th siya huminto, kinabukasan pa, sabi ng 12, no? At ang mana ay huminto kinabukasan. So, yun ay ika-16th, kinabukasan ng 15th. So, kung huminto ang mana noong 16th, therefore, noong 15th, may mana. Yun ang point doon na binasa nating talata Sabi kasi ng mga lunar Sabbatarian, 15th, walang nahuhulog na mana. At yung 15th kasi Sabat yun. Automatically, they assume na ang 15th ay Sabat. Pero dito sa talatang ito, yung nahinto yung mana, hindi nung 15th, hindi yung 15th sa verse 12, sa verse 11, kundi kinabukasan pa ng 15th huminto yung mana. So kung kinabukasan ng 15th, which is 16th, huminto ang mana, nung 15th, umulan ng mana. Correct. Hindi Sabat yun, yung 15th. Nakuha mo yung logic doon. In fact, pagka tinignan ho natin sa wikang Hebreo, dito sa verse 12, yung salita na ang mana ay huminto, sa Hebrew ay Shabbat. Sa Hebrew ay Shabbat. So, tama na yung ika-16th ang Shabbat. So, masisira doon yung sinasabi ng mga lunar Sabbatarian, every 15th ay Sabat. Ito lumalabas, ang Sabat ay 16th Ayun ang magiging problema ngayong malaki dyan. Oo. So, tingnan natin. Ito naman yung pangalawang point nila, Sister Sheila. Yung challenge ng World's Last Chance daw to prove na sinusuportahan daw ng Bible ang 8, 15, 22nd at 29 na Sabat. Dito naman sa aklat ni Esther, sa Esther 9, sa website nila, www.worldslastchance.com, no, /WLC-challenge.html, ito, meron silang sinasabi rito tungkol sa Esther 9, Sister Sheila. Pakibasa mo nga. The 15th of the 12th month was a rest day, making the 8th, the 22nd, and the 29th rest days as well. Iyon. Tapos kinote nila yung Esther 9. Kasi nga naman, pag binasa natin ang Esther 9, verse 17 at 18, Sister Sheila, meron nga namang binabanggit doon na 15th, no? Ika-15th nagpahinga. Pakibasa mo nga yung Esther 9:17 to 18. Ito'y nang tatlong araw ng buwan ng Adar, at nang 14 na araw ay nagpahinga sila, at ginawa ang araw ng kapistahan at kasayahan. Okay. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon ng 13 at 14 na araw, at nang 15 araw ay nagpahinga sila, at ginawa iyon na araw ng kapistahan at kasayahan. Ayun. Kung titignan natin mga kaibigan, meron nga namang binabanggit dito sa verse 18, 15 araw, nagpahinga sila. Oo, nagpahinga nga naman at araw ng kapistahan at kasiyahan. Ngayon, kung hindi ho tayo magsusuri ng mas malalim, ay baka nga maniwala tayo na araw ng Sabat yan. Pero alam mo ba, Sister Sheila at mga kaibigan, na pagka atin pong titignan, susuriin ho natin sa original na Hebrew, yun pong nagpahinga dito na binasa natin sa Esther 9:18 ay hindi ho Shabbat. Sa Hebrew. Ang Hebrew na ginamit ay Nuach. Hindi ho Shabbat. Kasi kung Shabbat talaga itong 15th, dito sa verse 18. Dapat ang gagamit na term dun is Shabbat. Shabbat dapat. Pero ang ginamit ay Nuach. At kung mapapansin mo, Sister Sheila, ang konteksto nito, ito yung Feast of Purim. Ito yung pinakabagong taon na sineselebrate ng mga Hudyo yearly. To celebrate yung kanilang pagtagumpay laban sa kanilang kalaban noong panahon ni Esther na gusto silang ubusin. No? Ito yung tinatawag na Feast of Purim. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, itong pagse-celebrate na ito, hindi it's celebration about the day of worship, kundi celebration ng kanilang victory against their enemies. Kaya nga kung mapapansin natin mga kaibigan, sa verse 17 pa lang, 14 na araw, nagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kapasyahan. Sinong gumawang araw? Hindi naman ng Diyos Sila yung gumawa ng araw na ito ng kasiyahan at kapistahan. Kaya nga, among the 7 festivals sa Israel na binigay ng Diyos sa panahon ni Moises, hindi kasama ang Feast of Purim. Kailan lang nila ito dinagdag? Bilang celebration, victory over their enemies. Hindi as a day of worship. Yan hindi ho pwedeng gamitin sa atin ng lunar Sabbatarians yung Esther 9 to prove na ito pong 15th ay Sabat, no? Kasi nga kung hindi naman 15th lang ang tinutukoy nang sila yung nagpahinga at tagtipon Sister Sheila sabi sa verse 18 ang Hudyo na nasa Susa ay nagtipon, iniisip nila ito ay day of worship. Sa 13,
ikalabing-apat, ikalabing-limang araw. So, Sabat din pala yun, ano? 3 araw, Hindi sunod-sunod. naman nila tatanggapin yun. Kamusta naman yung number 3, yung sabi sa World's Last Chance Challenge, no? Yung Sabat daw sa time ni Solomon. Pakibasa mo nga yung sinasabi dyan ng The Sabbath Challenge nila sa website. Solomon kept the Feast of Tabernacles for 7 days. On the 8th day, 22nd of the month, they made the solemn assembly. Solomon sent people away on the 23rd, being careful not to send them away on the 22nd, the Sabbath. This places the Sabbath for the 7th month on 8, 15, 22nd, and 29th. Yan. At kinote nila yung Chronicles 7 verse 8 to 10. Kung mapapansin natin, ang context dyan ay Feast of Tabernacle. Ang pinag-uusapan ditong Sabbath, Sister Sheila, hindi weekly Sabbath. Ito yung Sabbath na nakalpaloob dun sa Feast of Tabernacle na kung tawagin ay yearly Sabbath. Iba kasi yung weekly Sabbath sa yearly Sabbath, no? Yung yearly Sabbath, kung mapapansin niyo, medyo iba ang treatment sa kanya. Hindi siya pumapatak na actually ikapito. Yung sa Feast of Tabernacles, ikawalo nga siya eh. Di ba? Basahin mo nga yung Leviticus 23:36, Sister Sheila. Itong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Yan. Sa ikawalong araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraanan sa apoy. At ito'y isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ayun. Ikawalong araw, magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong. So, hindi siya weekly. Kasi ang weekly Sabbath, ikapitong araw eh. Di ba? At saka ang sabi rito, huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Ang weekly Sabbath, wala naman utos na mabigat na gawain. Kahit anong gawa, bawal eh. So ito yung mga servile work. So ito yung yearly Sabbath. Hindi po ito weekly Sabbath. Okay? Sapat ang ilalagay doon. Huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Anumang gawa. Kung ito ay weekly Sabbath. Oo, ang pagkakabanggit, mabigat na gawain. So ito po ay hindi ho weekly Sabbath ito. Tingnan naman natin yung ika-4 na puntos dito, Sister Sheila. Yung kanilang argumento na para daw patunayan na ito yung challenge nila para patunayan na sinusuportahan daw yung lunar Sabbath. Dito sa time ng dedication ng mga priesthood. Okay. Aaron and his sons were sanctified for 7 days, beginning on the new moon day. See Exodus 40 verse 2 and 17. On the 8th day, which was also the 8th day of the month, there was an assembly of the congregation. During the preceding 7 days, they were not to leave the tabernacle. See Leviticus 8 verse 1 to 13 and 33, chapter 33 verse 235. From Exodus 40 verse 17, we learn that it was the first month of the 2nd year of after their departure from Egypt, in which Passover was to be kept. This is double confirmation that the Sabbath for this month fell on the 18th, 15th, 22nd, and 29th. Okay, yan ang sabi ng World's Last Chance Sabbath Challenge, no? Na nung daw dinedicate yung temple, tabernacle sa Israel, na yung order niya is dedication of the temple and then consecration of the priest, anointing of the priest, no? Sila Aaron at yung anak niya. And then yung sabi nila yung congregation, yung pagtitipon ng mga congregation. Ngayon, meron kasi binabanggit yung Sister Sheila na doon sa kanilang binanggit na talata na yung consecration ng yung ordination ng mga priest, sila Aaron at anak niya, umaabot ng 7 days. Tapos parang pinalalabas nila nung ika-8 day nagtipon ng congregation. So parang Sabbath worship nga naman. No, nung ika-8th day ng after ng consecration. Pero kung mapapansin niyo mga kaibigan, hindi ho ganun ang order, no, na pagkatapos ng consecration ay yung congregation, kaya daw nagtipon ang congregation during the 8th day. 8th day is, sabi nga nila, Sabbath yun, no? 8, 15, 22, 29. Pero kung titignan natin yung order, hindi pala ganon. Mas nauna yung pagtitipon ng congregation bago yung 7 days ng consecration ng mga priest. Mababasa natin yan sa Leviticus 8:4-6, Sister Sheila. At ginawa ni Moises ang inutos sa kanya ng Panginoon. At ang kapulungan ay nagkatipon sa pintuan ng toldang tipanan. Yun. Sinabi ni Moises sa kapulungan, ito ang bagay na inuutos ng Panginoon na gawin. At dinala ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at hinugasan sila ng tubig. Okay. Kung mapapansin natin yung order diyan sa Leviticus 8:4-6, tinipon muna ni Moises yung kapulungan.
Tapos tsaka niya dinala ni Moses si Aaron at mga anak at bago sila i-consecrate o hugasan ng tubig, mga ceremonial. So therefore, nauna yung gathering ng congregation bago yung 7 days consecration. So parang hindi talaga support, hindi matibay na ebidensya ito para patunayan yung sinasabi na Sabbath yung 8th day na nagtipon ang Israel after the consecration of the priest. Tingnan naman natin yung kanilang argument dito, yung the Sabbath during Hezekiah's reform. The people began to sanctify on New Moon Day of the first month, and on the 8th of the month they went to the temple. On the 16th of the month they made an end, which was the first day of the work week. Okay. 2 Chronicles 29 verse 17. Ayan. So ito naman during, kasi si King Hezekiah, nirestore niya yung worship, no? Yung templo nun sa Israel, that sobrang apostasy ng Israel nun. Klinos, wala talagang pagsamba. In fact, sabi diyan sa ikalawang Chronicle 29:7, tignan niyo ang nangyari sa templo nun during this time. Kanila ring isinara ang mga pinto ng partiko at pinatay ang mga ilawan at hindi nagsunog ng insenso ni naghandog man ng mga handog na sinusunog sa dakong banal para sa Diyos ng Israel. Biruin mo, no? Dumating yung time na talagang total closure talaga. Oo, walang ilaw, walang insenso, walang handog. Walang paghahandog. Sobrang apostasy kasi. Ngayon, dahil sa na-damage ito, nung si King Hezekiah na ang naging hari, ay nirestore niya ito. Sabi sa verse 3, pakibasa mo, 2 Chronicles 29:3. Sa unang buwan ng unang taon ng kanyang paghahari, kanyang binuksan ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon at kinumpuni ang mga iyon. Ayun, pinarepair niya kasi tagal na tiwangwang. Tapos sa verse 5, ano sabi? Kanyang sinabi sa kanya, pakinggan ninyo ako, mga Levita, magpakabanal kayo ngayon at pabanalin ninyo ang bayan ng Panginoon, ang Diyos na inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang dumi mula sa dakong banal. Ayun, so yung palang time na ito, yung duration ng 16 days na paglilinis ng templo, though alam natin na mayroong gap yan, no? May time na gap yan, pero walang sinasabi na yung 8th day ay Sabbath dito sa kwento na ito. No? Ang tutusin, yung 8th day dyan, yung 8 araw, involved yan yung pagtatrabaho, paglilinis ng templo. Kasi kung 8th day ay Sabbath, dapat niliwanag dito, nung 8th day nagpahinga sila. Pero walang ganun sinasabi. Kaya hindi rin ho talagang matibay na batayan itong ginagamit nila ito during the Hezekiah's reform. Yung pagpapagaling naman daw ni Kristo doon sa lalaking bulag, sa John 9, ito daw isa din sa mga patotoo ng lunar Sabbath daw ang pinangili ni Kristo. Okay. Sabi dito, ang kanilang stand, the last day of the Feast of Tabernacles always falls on the 21st day of the 7th month. Ayun. See Leviticus 23 verse 34. And Christ attended the Feast of Tabernacles, John 7 verse 10, on the last day of the feast, the 21st of the 7th month. Christ stood and spoke, John 7 verse 37. Christ spent the night on the Mount of Olives. The next morning, the 22nd of the 7th month, Christ returned to the temple, John 8 verse 2. At the temple, Christ healed a blind man, John 9 verse 6, the healing of the blind man caused great anger, for it was the 7th-day Sabbath. John 9 verse 14. This places the weekly 7th Sabbath on the 8th, 15th, 22nd, and 29th of the month yet again. Hindi pa rin. Kasi pinalalagay nila na yung last day ng Feast of Tabernacles, palagi daw, sabi nga nila, the last day of the Feast of Tabernacles always fall on the 21st day of the 7th month. Pero mali Kasi kung babasahin nga natin sa Leviticus chapter 23 verse 36, Sister Sheila, pumapatak na yung last day niya hindi 21 kundi 22. Ika-8 day. Sige, pakibasa mo. 7 araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraanan sa apoy. Sa ika-8 araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo maghahandog sa Panginoon ng handog na pinaraanan sa apoy. Ito ay isang taimtim na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Okay, so yung Feast of Tabernacle, 7-day celebration. Pero dito sa pinag-uusapan natin, hindi pala 7th day, no? Nag-stop yung celebration, kundi ika-8 pa. Pumatak pa na ika-8. Yung sinasabi nila, yung last great day of the feast, hindi 21st, kundi 22nd, gaya ng ating binabasa. In fact, sabi nga sa Leviticus 23:39, yung ika-8 araw, yun yung Sabat Ika-8 araw, yun yung Sabat. Kaya nga, kung titignan natin mga kaibigan, lumalabas dito na pagka sinabi palang dakilang araw, great day,
hindi ito pumapatak, hindi ito yung weekly Sabbath. Ito yung yearly Sabbath, yung Feast of Tabernacle. In fact, na-discuss na natin ito kanina. Oo. Kaya napakaliwanag, ang layo ho ng kanilang explanation. Kaya yung weekly Sabbath ng John 9 ay pumapatak ng 23rd day of the 7th month. Doon yung nagpagaling siya nung taong bulag. Yun yung Sabbath doon, 23rd, hindi nung ika-22nd, gaya ng sinasabi nila. Yung last naman tayo, dito tayo sa last na ginagamit ng mga lunar Sabbatarians sa Acts chapter 20 naman, the Sabbath in Acts chapter 20. Anong sinasabi niyan? Basahin nga na lang natin yung ito. Acts 20 verse 6 to 7. Itong kanilang sinasabi rito sa World's Last Chance Sabbath Challenge. In Luke's account of their journey, Paul's company sailed from Philippi after the Feast of Unleavened Bread, ended on the 21st of Abib, sailed for 5 days, and arrived to Troas where they stayed 7 days. The 7th day of their stay at Troas was the 2nd day of the month, which Paul refers to as the first day of the week. This again places the Sabbath on the 8th, 15th, 22nd, and 29th of days of the month. Unang-una, nag-agree naman tayo kasama ng mga lunar Sabbatarian na umalis sila Pablo nung ika-21st, after ng 21st, which is 22nd. Oo. Actually, kung ito'y fixed Sabbath, itong 22nd ay fixed Sabbath, paano aalis sila Pablo? Sabbath yun. Di ba? Dapat nagpapahinga sila. Yun eh. Kaya hindi pwede na sila ay umalis ng 22nd. At pangalawa, nung sila ay nasa Troas na, nag-stay sila sa Troas ng 7th day, di ba? Nag-stay sila sa Troas ng 7th day. At sinasabi nila na ito daw ay nag-arrive sila sa Troas nung ika-27th of the first month. Kung bibilangin natin ang 7 days from 27th, papatak na ika-3rd month is first day of the week. Therefore, kapos, hindi umabot ng 8 days para maging Sabbath. Kaya, kulang-kulang at kapos po yung calculation na makikita ho natin dito, mga kaibigan. Hindi ho tumpak at hindi ho talaga angkop sa sinasabi natin calculation sa Biblia. Ang totoo niyan, sa ating nalalabing mga oras, gusto kong bigay ng flow. Ibigay yung flow ng Lunar Sabbatarian, Sister Sheila. Unang-una, dito natin makikita na ang Lunar Sabbath ay talagang hindi siya angkop sa weekday cycle. Alam niyo kung bakit? Kasi po kung talagang angkop at fix yung Sabbath 4 weeks during every month, dapat ang days ay pumapatak lang ng 28 days. Pero kung titignan natin, bakit ang moon cycle ay 29.5 days? In fact, hindi naman natin ginagamit yung half days. Wala namang half days dun . So, usually, nira-round off ito either 29 or 30 days, no? Yung lunar Sabbath, it's either 29 or 30 days. Ngayon, ang problema sa lunar Sabbath, kung minsan yung last week niya, merong sobrang 8 hanggang 9 days. Kaya ang nangyayari dito, mga kaibigan, hindi talaga eksakto. Hindi tayo pwedeng masabihin na ito ang pwedeng batayan ng week, no? Pangalawa, pagka pinag-aralan natin sa banal na kasulatan, hindi yung last week nitong bawat buwan ay kung may sobra siyang 2 o hanggang 3 araw, hindi ho talaga pwede. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, walang binabanggit sa Biblia na mayroong kapahingahan na 2 or 3 extra day. No, kasi sabi nila pumapatak ang Sabbath na last Sabbath ng bawat buwan, 29, Sister Sheila, no? Kaso minsan may sobrang araw. So sumosobra ng 30. Tapos pagdating ng new moon o yung bagong buwan, first day ng bagong buwan, hindi pa counted as day yon. So, another blank na naman yon. Magsisimula pa yung day daw after ng new moon ng next month. So, merong 2 hanggang 3 araw na bakante ang mangyayari, mga kaibigan. Ganyan ang mangyayari kapag atin pong ipinilit yung tinatawag na lunar Sabbath. Ano ho? Kaya hindi pa pwede. Isa pa, yung binanggit na rin natin ito nung ating pong part 1, yung pong creation, pag binasa po natin ang Genesis chapter 1 verse 14 hanggang 16, ay sinimulan lang gawin ng Diyos yung tinatawag na buwan, no? Bilang siyang tagapagbigay ng liwanag. Noon lamang 4th day of creation, no? Nagkahapon at nagkaumaga ang ika-4 na araw. So, paano masasabi na basis ng week yung new moon, samantalang yung ika-4 lang na araw nilikha ng Diyos ang buwan?
Di ba? Kaya kakapusin, lalabas ang Diyos nagpahinga. After 3 days, after niyan nilikha yung moon, Sister Sheila. Di ba? Kaya marami pong loopholes dyan, mga kaibigan. Kaya po, sa gabing ito po yung part 2. And nagpapasalamat tayo sa nag-request sa atin si Pastor Ricky Falculan at yung ating mga kapatiran dyan sa Olonga po. In fact, itong December 20 ay ini-invite niya tayo ron, sana ma-approve ng board na tayo po ay magkakaroon ng sharing. Bagaman hindi ito ang topic, ang magiging topic po natin is about yung pangalan na Yahuwah daw at yung against their Trinity. Ito yung request nila and I hope na sila po ay lubusang nakinabang sa gabing ito sa ating pag-aaral. Bagaman malalim, alam ko parang nakaka-boring dahil ang daming calculation, malilito tayo kahit Sister Sheila ay nalilito. Pero dito natin makikita mga kaibigan na kung minsan ang kaaway ay ginagamit niya yung pagkalito sa mga bagay para yung mga walang muang, yung mga baguhan sa ganitong pag-aaral ay madaling madaya. No? Ito po yung request kasi sa atin ng ating pastor, na si Pastor Ricky Falculan. Kung meron ko kayo sa inyong church na request na topic na gusto nyong i-discuss, ay atin pong i-discuss dito sa Back to the Scriptures. Ano? So hanggang dyan po muna, siguro ay at bago tayo magwakas, ay batiin natin yung ating mga sponsors dyan sa Qatar, Sister Sheila. Okay, sisimulan ko na kay Brother Jonathan Carpentero, Joey Fernandez, Edsel Batige, Jeremiah Flores Ostan, Joven Rada, Hazel Siladan, Leo Jarike, Emerson Molina, Edward Carandang, Judith Claros, Chris Romias, Christy Sampaga, Nick Defino, Rodel Pumikpik. Yan, si Brother Romel Ferry. Yan. Okay, Brother Romel Ferry. Binabati namin kayo. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating programa. At ating sponsor, sila. Yan, yung Marquis Biscuit, no? Sa Bulacan. Pupunta tayo dyan. Dadalaw tayo dyan, Sister Sheila, itong week na ito. Binabati ko rin si Brother Johnny at Sister Jean dyan sa Marikina, Champaka Church. Nakikinig sila daw ngayon sa atin. Kamusta na po kayo? At nawa ay pa kayo pagpalain ng ating Panginoon at pagpatuloy lang po kayo, Brother Johnny, no, sa ating pag-aaral sa Biblia at pagsamba sa ating pong iglesia dyan sa Champaka Church, Seventh-day Adventist Church. Binabati ko rin si Brother Kiko the Senior, nakikinig siya ngayon. Si Kiko ay siya po ay nag-aaral dati na matagal sa Iglesia ni Cristo, pero ngayon ay patuloy na siya nakikipag-aral ng Bible sa atin pong iglesia, dyan po sa may Santa Lucia Church, no? Nawa ay magpatuloy ka at dalangin ko pati yung iyong mahal na asawa ay maisama mo sa iyong pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay? Tapos, gusto ko rin na batiin yung mga kapatid natin kagaya po dyan sa Occidental Mindoro. Alam ko nakikinig sila ngayon. Sabi ko makinig sila, no? Kahit na online. Dyan sa Barangay Ligaya, sa Blayan, SDA Church. At ako'y natutuwa sapagkat napakaganda at napakainit ng inyong pagtanggap sa amin. Sana po hindi kayo magsasawa at tayo po ay babalik dyan kung loobin ng Panginoon by next year para po tayo magsagawa ng crusade dyan sa iglesyang yan. At nangitim nga ako at medyo lumusog ang aking katawan kaya medyo parang nanibago ko. Napakaganda kasi ng kanilang klima doon at ng kanilang pong mga pagkain ay talagang napakalulusog. Anyway, Sister Sheila, wala ka bang babatiin? Wala naman. Next time na, brother. Si Sister Luisa, binabata ng sponsor din natin yan. Syempre, hindi pwedeng hindi natin babatiin yan, Sister Sheila, kasi pag wala Sister Luisa, baka tayo ay hindi na. Brother Robert, sana ay makasama ka namin hanggang sa mga susunod. Gusto ko na tayo ay magkasama. Iba kasi talagang tatlo yung ating banding. Ano? Nami-miss ka namin, Brother Robert. Matagal kasi rin tayong hindi nag-banding. Ano? At yung, sino pa ba yung mga sponsors natin? Yung mga churches, kagaya dyan sa Hulugan Church. No? Hulugan. Sila Brother Arlan din, dyan sa may Kanumay Church, sa Valenzuela. Kung kayo po ay na-bless, kung kayo po ay first time nakapakinig sa programang ito, punta lang ho kayo sa aming website, no? www.backtothescripturesministry.webs.com. Ulitin ko po, www.backtothescripturesministry.webs.com para po makita po ninyo yung ating mga current events at kung gusto niyo mapanood yung ating mga videos, nandun din po at kung mag-download kayo ng MP3s, nandun din po. At kung gusto niyo mapakinggan kami ng live every Sunday, andun din po sa aming website. Punta lang ho kayo sa YouTube para po makita niyo rin aming mga videos na ina-upload
na napakarami na natin paksang tinalakay. YouTube account natin, Brother Ronald, ay... Ang YouTube account natin po ay actually wala na kasi Back to the Scriptures. Doon tayo sa SDA Apologist. SDA-apologist.obidos. Kaya po sa gabing ito, tayo po yung magpapaalam. Sister Sheila, tayo po yung mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyong ginabayan ang aming programa ngayong gabi. At naman Lord, marami pong na-bless at marami pong nakinabang sa aming ginawang pag-aaral. At naman Panginoon, tulungan niyo mabuksan ang isip ng mga tao pang kanilang maunawaan ang Ebanghelyo. Patawad sa aming mga pagkakasala. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.